Sa previous episode, ang bida nating si Noor ay isang masigasig at masipag na tao na kung saan pangarap niya na maging isang adventurer. Simula nung namatay ang kanyang ina ay lakas loob na nagdesisyon si Noor na pumunta sa lungsod upang mag-apply bilang adventurer. Nag-apply siya dito kaso sinabi ng lalaking receptionist na bago maging isang adventurer ay kailangan muna niyang mag-aral ng basic combat. Nag-aral si Noor para sa basic combat kaso lahat ng sinasalihan niya ay itinaboy lamang siya dahil sa kakulangan niya ng kakayahan para sa basic combat na ito. At sa pagpapatuloy, paalis na rin sana si Noor sa lugar kaso pinigilan siya ni Gilbert na nais siyang harapin sa isang labanan. Sinundan siya ni Rick ngunit pagod na siya sa buong araw na takbo kaya gusto na lang niyang umuwi. Tinanong niya si Gilbert kung ano ba talaga ang gagawin nila at biglang napansin ni Noor na dumating na sila sa training room ng kastilyo at binanggit ni Gilbert na gusto niyang makipaglaban sa isang mock battle. Matagal na mula noong huling beses na nakapag-ensayo si Noor kasama ang ibang tao kaya talagang masigasig siya sa laban na ito. Lumapit si Gilbert sa rack ng mga sandata at sinabi kay Noor na kilala siya sa Royal Capital kaya gusto niyang makita kung ano ang kakayahan ng bayani na nagligtas kay Lin sa isang laban. Masaya si Noor na tanggapin ang hamon dahil nakikita niya itong isang magandang pagkakataon para mapapahusay pa ang kanyang kakayahan. Personal na hindi niya inaasahan na matatalo niya si Gilbert subalit isa itong magandang oportunidad kaya nais niyang i-grab ito. May maliit na grupo ng mga tao ang nagtipon sa paligid nila at naaawa sila sa kawawang kaluluwa na naglakas loob na labanan si Captain Gilbert. Nang magsimula na ang laban, si Gilbert ang unang kumilos at madaling naiwasan ni Noor ang unang atake nito. Patuloy na umatake si Gilbert at habang iniiwasan ni Noor ang mga atake ay napansin niyang napakabilis ng mga galaw ni Gilbert. Naiisip lang niya kung gaano karami na pagsasanay ang ginawa ni Gilbert upang umabot sa ganitong antas at may isang bagay lang siya na hindi niya maintindihan, kung napakahusay na adventurer ni Gilbert ay bakit napakabagal ng mga atake niya. Hindi pa nakaharap si Noor ng ganitong tao kaya iniisip niyang sadyang sinasadya ito ni Gilbert na bagalan ang galaw dahil siya ay isang baguhan pa lamang. Humingi ng timeout si Noor at sinabi kay Gilbert na hindi niya kailangang magpigil ng husto. Bagaman talagang nagpapakumbaba si Gilbert, pumayag siyang dagdagan ang bilis ng kanyang mga galaw at sa sumunod na atake, mas mabilis na ang mga galaw ni Gilbert ngunit napansin pa rin ni Noor na maraming pagkakataon para sa counterattack. Sa isip ni Noor, imposibleng maging ganito ka-weak si Gilbert kaya iniisip niyang baka inaakit lang siya ni Gilbert para sa isang patibong, samantala ay hindi maintindihan ni Gilbert kung bakit hindi niya matamaan si Noor kaya sinubukan niyang gamitin ang isa sa kanyang mga natatanging galaw. Habang nagulat si Noor, madali siyang tumalon sa ere upang maiwasan ito at nang subukan siyang tamaan ni Gilbert sa mid-air, mabilis siyang umiwas at wala pa ring atake ang nakapagpapawis kay Noor kaya't sinabi niya kay Gilbert na pwede niyang dagdagan pa ang bilis dahil sobrang bagal pa rin ng mga atake niya. Nasaktan ang pride ni Gilbert sa pahayag na iyon at napagtanto ni Noor na ang lahat ng solo training niya ay nagpapalakas talaga sa kanya. Bigla na lang ginamit ni Gilbert ang kanyang ultimate skill sa pagtatangka na makatama ng isang atake kay Noor, ngunit nang mawala ang alikabok ay nawala si Noor at lumitaw sa tabi ni Gilbert na ikinagulat nito. Sinabi ni Noor na susuko na siya pagkatapos ng laban at umuwi na siya para magpahinga. Masaya siya na nakaalis siya bago pa lumala ang mga bagay kaso sa training hall ay abala ang mga tauhan ni Gilbert sa paghahanap ng dahilan kung bakit mas malakas pa rin si Gilbert. Kahit hindi umubra ang kanyang ultimate move kaso sa kaloob-looban niya ay alam ni Gilbert na natalo siya sa lahat ng aspeto. Mula pa noong unang araw na humawak siya ng sibat, natural na talento na ni Gilbert ang paggamit nito kaya wala pang nakakatapat sa kanya at habang mas nagsasanay siya, mas lumalakas ang kanyang mga teknik at mas lumalakas siya, pero sa lahat ng ito ay wala siyang naramdaman kundi pagkainip dahil hindi siya makahanap ng karapat-dapat na kalaban. Naglilibot siya sa kaharian sa paghahanap ng malalakas na kalaban, kaso pagkatapos talunin ang lahat ng mandirigma sa partikular na baryo, humingi ng paumanhin ang punong baryo at sinabing walang makakatapat sa kanyang lakas doon. Dagdag pa ng punong baryo na may mga balitang kumakalat tungkol sa lumalalang relasyon ng kaharian sa isang banyagang bansa, kaya't tinatawag ang malalakas na tropa upang maghanda para sa posibilidad ng digmaan kaya't kung suswertehin si Gilbert, baka makahanap siya ng kalaban na matagal na niyang hinahanap. Bumalik si Gilbert sa kabisera at wala ni isang miyembro ng tropa ang kayang humarap sa kanya. Di na rin niya ikinatutuwa ang pagsugpo sa mga demonyo at gaano man kalaki ang mga ito dahil sa sawang-sawa na siya sa pagiging napapalibutan ng mga mahina.
Isang araw habang nagpapahinga sa ilalim ng puno, lumapit ang kanyang instructor at tinanong kung bakit siya mukhang malungkot kahit na siya ay kinoronahan bilang the Spear Sovereign. Kahit na may magandang titulo ay nanatiling nababagot si Gilbert dahil napapalibutan pa rin siya ng mga mahina. Sinabi ng kanyang instructor na may isang malakas na tao na nagngangalang Enz, at habang sinang-ayunan ni Gilbert na siya nga ay malakas, ito ay taglay ang ibang uri ng lakas at sa tuwing nagkakaroon sila ng mock battles, palaging si Gilbert ang nagwawagi. Iniisip ni Gilbert na magiging mas interesante ang mga bagay kung mas maraming competent na tao sa paligid tulad ng kanyang instructor, na alam niyang nababagot rin lalo na't kailangan niyang masanay ang mga baguhang adventurer na hindi man lang umabot sa lakas ng kanyang kalingkingan. Inamin ng instructor na medyo boring nga, pero siya ay inatasan ipagtanggol ang kaharian at kahit gaano siya kalakas ay hindi niya kayang manalo sa isang digmaan mag-isa, bukod pa rito ay tiyak siyang darating ang araw na may adventurer na lalampas sa kanyang lakas. Nang marinig ni Gilbert ang tungkol sa isang tao na nagawang talunin ang isang Minotaur mag-isa, gusto niya itong personal na makilala kaso hindi maintindihan ni Gilbert si Noor, wala siyang interes sa mga marangyang regalo mula sa hari at sobrang casual niya sa hari na iginagalang ni Gilbert. Habang nakikipaglaban kay Noor ay hindi niya naramdaman ang lakas na kailangan para talunin ang isang Minotaur, kaso hindi nito binabago ang katotohanan na naiwasan ni Noor ang lahat ng kanyang galaw at kahit nang ilabas niya ang kanyang supersonic spear strike, wala itong epekto kay Noor habang ito ay tiyak na kamatayan para sa iba pang tao. Bukod pa rito ay bigla na lang sumuko si Noor sa laban na tila ginawa ito bilang paggalang upang hindi siya mapapahiya sa harap ng kanyang mga tauhan. Nang umalis si Noor ay napansin ni Gilbert ang maraming pinsala sa sahig at hindi niya alam kung paano nangyari ito o kung ano ang ginawa ni Noor para maging ganito. Ngunit alam niyang naiwasan ni Noor ang kanyang ultimate attack habang siya ay nasa full power, kaya natagpuan na niya sa wakas ang karapat-dapat na kalaban na matagal na niyang hinahanap at habang pauwi si Noor, iniisip niya kung gaano siya kahangal na isipin na siya ay malakas na nang gamitin ni Gilbert ang kanyang ultimate attack. Kahit na ginamit niya ang kanyang physical enhancement at feather step abilities, madali lang niyang naiwasan ang atake at siguradong nagpipigil lang si Gilbert upang magbigay ng punto dahil hindi niya gagamitin ang isang lethal move sa isang mock battle. Pasasalamat ang naramdaman ni Noor kay Gilbert dahil pinapaalala nito sa kanya na mahina pa rin siya, kaya't mag-ensayo pa siya ng mas mabuti mula ngayon at kinabukasan ay abala si Noor sa kanyang karaniwang trabaho sa paglilinis ng mga kanal at gamit niya ang legendary sword para gawin ito. Nagulat siya kung gaano kahusay gumana ang espada dahil hindi pa naging ganito kalinas ang mga kanal at dahil sa tibay ng espada, wala man lang gasgas pagkatapos gamitin ni Noor subalit pagkatapos niyang linisin ang mga kanal, wala na siyang magawa dahil natigil ang kanyang trabaho sa konstruksyon dahil sa insidente sa dungeon. Dahil pinapayagan lamang si Noor na tumanggap ng mga F-rank na trabaho, kung sakaling mawala ang mga trabaho sa Royal Capital ay maaaring magkaroon siya ng mga araw na wala siyang magagawa, ayaw ni Noor na mangyari iyon dahil ang layunin niya ay maging kapaki-pakinabang sa mga tao. Plano niyang magpapatakbo ng isang negosyo ng pagsakay sa bangka at gamitin ang espada bilang sagwan, ngunit naisip niya na kailangan niyang magkaroon ng bangka para dito at balak din niyang gumawa ng mga pizza subalit kailangan niya ng oven. Iniisip rin niyang gawing grill ang kanyang espada pero hindi rin ito gagana dahil kaya lang niyang gumawa ng apoy gamit ang kanyang mga dulo ng daliri. Biglang narinig ni Noor ang ingay sa mga palumpong kaya't lumingon siya at nakita si Lin na nakatayo doon. Humingi ng paumanhin si Lin sa pagdating ng ganoon kaso hindi niya makita si Noor sa guild kaya't tinanong niya ang guildmaster kung nasaan siya, naiintindihan niya ito kaso hindi niya sinabi sa guildmaster ang eksaktong lokasyon niya kaya't malamang ginamit ng babae ang kanyang tracking abilities para mahanap siya. Tinanong ni Noor kung bakit naroon si Lin kaya't dumiretso siya sa punto at sinabi kay Noor na may espesyal na hiling siya. Gusto ni Lin na tanggapin siya ni Noor bilang kanyang page at di pa narinig ni Noor ang tungkol sa isang page kaya ipinaliwanag ni Lin na ito ay isang unpaid assistant na nag-aalaga ng lahat ng pangangailangan ni Noor, sa pag-asang matututo ng ilang kapaki-pakinabang na kaalaman mula sa kanya. Masaya na si Lin na pinapayagang manatili sa tabi ni Noor at pinapangako niyang hindi siya magdudulot ng anumang problema kaso tumanggi pa rin si Noor. Tinanong ni Lin kung may nagawa siyang nakasakit dito o kung iniisip niyang hindi siya maaasahan. Pero sinabi nito na hindi iyon ang kaso. Sinubukan ni Lin na tiyakin na siya ay magiging kapaki-pakinabang dahil siya ang may pinakamataas na marka sa lahat ng 6 na training schools,
ngunit hindi iyon ang isyo dito at wala lang talagang maituro si Noor sa kanya at hindi rin niya kailangan ang tulong ni Lin sa kanyang trabaho dahil kaya niyang gawin ito ng mag-isa. Sinubukan ni Lin na mag-alok ng malaking sahod kay Noor kung papayag siyang maging instructor niya, kaso wala pa ring pakialam si Noor sa pera kaya't inalok ni Lin na gamitin siya kahit papaano pero tinanggihan pa rin siya nito. Wala talagang magagawa si Lin para kay Noor pero nananatili siyang matatag at nais niyang patunayan na siya ay magiging kapaki-pakinabang. Kinuha niya ang kanyang wand at sinabing ipapakita niya ang kanyang kakayahan at naggamit siya ng ice spell para magpaputok ng maraming icicles sa kanyang sarili kaso bago siya matamaan, gumamit siya ng fire spell para sirain ang mga ito. Iginiit ni Lin kay Noor na ito ang pinakamataas na antas ng magic na kaya niyang gamitin at bukod pa rito, natutunan niya rin ang secret skill ng 5th class na tinatawag na Miss Blade at natutunan niya ito mula mismo sa Sovereign of Shadows, malakas itong sapat upang madali na maputol ang isang puno sa isang swing. Sa susunod ay gusto niyang ipakita kay Noor ang kanyang kakayahan sa espada kaya't nagpadala siya ng isang divine slash patungo dito, kaso madali niya itong naiwasan at ang pinsalang nagawa sa puno ay patunay ng lakas ng galaw na iyon at mayroon pa itong bonus damage kapag ginamit laban sa mga undead monsters. Balak pa sana niyang ipakita ang iba pang kakayahan niya kaso iginiit ni Noor na sapat na ang kanyang nakita, napagtanto ni Lin na ibig sabihin nito ay handa na si Noor na tanggapin siya bilang kanyang page ngunit tinanggihan pa rin ni Noor ang kanyang hiling. Naiintindihan ni Noor na iniisip ni Lin na siya ay isang tao na karapat-dapat turuan subalit pagkatapos makita ang lahat ng kakayahan nito, pakiramdam ni Noor ay mas mahina siya kumpara dito at sinubukan niyang ipaliwanag niya na wala siyang maituturo dito. Kaso inakala ni Lin na ibig sabihin nito ay iniisip ni Noor na mahina siya upang maging estudyante niya. Iginiit niya na kinilala ang kanyang kapangyarihan ng lahat ng 6 na sovereigns at tiyak niyang magiging kapaki-pakinabang siya kay Noor sa anumang paraan kung papayagan siyang sumama sa kanya. Hindi pa rin maintindihan ni Lin ang punto nito kaya't sinabi niya na marami siyang kamangha-manghang kakayahan, kaso ito na ang kasalukuyang limitasyon ng kakayahan niya at napipi siya at iniwan na si Noor mag-isa para sa araw na iyon. Habang pauwi siya ay naalala niya ang kwento tungkol sa isang batang walang talento na nagdaan sa lahat ng 6 na training schools. Iniisip ng mga tao na ito ay gawa-gawang kwento lamang dahil karamihan sa mga matatanda ay hindi kakayanin ang mahigpit na programa ng pagsasanay sa isang paaralan, lalong-lalo na ang kumpletuhin ang mga kurso sa lahat ng 6. Akala rin ni Lin na isang peke ang kwento subalit nakilala niya ang taong ito noong nag-aaral pa siya ng magic. Ipinakita ni Okan sa kanya ang isang interesanteng bagay tungkol sa basic spell na Tiny Flame at habang ang apoy na nalikha ay karaniwang kasing liit ng isang tuldok, sa sapat na pagsasanay ay maaaring mapalaki ng bahagya ang apoy. Wala itong praktikal na gamit sa kanya kaso nabuhay na siya ng 200 taon sa puntong iyon kaya't ang pagsasanay sa Tiny Flame ay naging libangan niya. Simula noon ay gumawa si Lin ng maraming pagtatangka na palakihin ang kanyang Tiny Flame kaso kahit ano pa ang gawin niya ay hindi ito lumalaki. Ito ay isang bagay na nangangailangan ng walang tigil na pagsusumikap sa mahabang panahon, kaya't labis siyang nagulat nang makita niyang kayang gumawa ni Noor ng isang malaking Tiny Flame na maraming beses na mas malaki kaysa kayang gawin ni Okan, at si Okan ay ang pinakadakilang wizard sa buong mundo. Para ang kakayahan ni Noor ay umabot sa ganoong antas, nangangahulugan na higit na mataas ang antas nito kaysa sa anumang kakayahan ni Lin at lahat ito ay nagawa sa pamamagitan ng sariling pagsusumikap, gayunpaman ang lahat ng spells na ipinakita ni Lin ay mga bagay lamang na na-memorize niya. May kakayahan si Noor na talunin ang isang minotaur kaso namumuhay siya ng isang karaniwang buhay ng hindi nagyayabang o nagmamayabang, kaya't iniisip ni Lin na si Noor ay hindi lamang malakas sa katawan kundi pati na rin sa isipan. Sa malapit na hinaharap, siya ay magkakaroon ng posisyon na mamumuno sa kaharian kasama ang kanyang kapatid at ama at ang patakaran ng Clays family ay ang mga may dugong royal ay dapat na malakas at kaya't nais niyang matutunan kung paano makakamit ang tunay na lakas na tulad kay Noor. Kung ayaw ni Noor na maging instructor niya ay susundan na lang niya ito hanggat kailangan hanggang sa pumayag itong sanayin siya. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.